Hey guys, I'm back after over a month na na-miss nyo ako sa paggawa ng mga baking video. And as promised also sa ginawa kong food review sa Ever Naked na rose and lychee cake. Kaya gagawa tayo ng version natin. Yung base ng cake natin is the same ng mga chiffon na ginagawa natin. Lalagyan lang natin siya ng rose extract or rose flavoring. Ito, nabili ko siya online. Lalagay natin yung link sa description. Tapos meron tayo ditong canned lychee and then yung ating edible roses. Ayan. So, gawin na natin yung ating chiffon cake. Ito yung the same recipe natin. We have 6 egg whites, tapos half cup ng sugar, gagawa tayo ng ating meringue, and then 1 tablespoon ng ating cornstarch. Ang goal natin is ma-achieve natin yung soft peak ng ating meringue. Okay, soft peak na yung ating meringue. Tabi muna natin yung meringue. Yung egg yolk mixture, lagyan natin ng 2 tablespoons ng sugar, 1 teaspoon baking powder, half cup canola oil, tapos 1/4 cup ng Greek style yogurt na vanilla flavor. Kung wala kayong mahanap na Greek style yogurt na vanilla flavor, pwede naman yung plain lang or creamy yogurt, Greek yogurt, tapos lagyan nyo lang ng vanilla extract. Or kung wala talagang vanilla, pwedeng milk na lang ang gamitin nyo. Same amount, 1/4 cup. So, i-mix lang natin yung ating egg yolk and then ilalagay natin yung cake flour. And then we add in 1 cup of cake flour. Now, since first time ko siya gagawin, mag-experiment lang tayo guys. Papatakan natin ng konti lang. Gagamit na ako ng medicine dropper para lang magka-flavor na yung ating chiffon. 1, 2, 3. Actually, hindi ako sure kung gaano katapang to. Siguro para lang magkaroon ng amoy rose yung ating chiffon. Pero mamaya, pag nagde-decorate na tayo, lalagyan din natin ng flavor or rose flavor yung ating whipping cream. So, mix lang natin ulit. Okay, once ready na yung ating meringue, saka yung ating egg yolk, kuha tayo ng konting amount ng egg white or yung meringue. I-mix lang natin dito sa egg yolk para lang ma-thin out yung mixture niya. Tapos ilalagay na natin lahat sa ating meringue. Mix lang natin. Pag well mixed na, transfer na natin lahat dito sa ating meringue. And then, i-fold lang natin. Okay, pag well mixed na, ganyan na itsura niya. Ang gagamitin nating pan is 8x4. Tapos yung oven natin, preheated na at 160 degrees Celsius. And we bake this for 1 hour. So, wala na siyang grease or parchment paper sa bottom ng pan and on the side. To remove some of the air bubbles, tap lang natin. Tap, tap, tap. And then, into the oven, 160 degrees Celsius for an hour. Ito na yung natapos nating i-bake na chiffon cake. Kung matagal na kayo nanonood sa akin, alam niyo na kung paano mag-bake ng chiffon, kung paano siya palamigin, kung paano i-test, kung okay na yung chiffon nyo para tanggalin sa oven. So, hindi ko na i-discuss yun, alam niyo na yun. So, gagawin natin, ile-layer natin yung ating cake. Meron tayong whipping cream. Nakita ko lang to sa grocery. This is Emborg whipped topping. I think this is only 24% fat. Yung usual na whipping cream, heavy whipping cream, contains 35% fat. So this is only 24%. Pero nakalagay dito is great stability and high volume. Alright, so i-layer na natin yung ating cake. Hiwain na natin. Lalagay ko na sa ating serving plate. So, mag-whip muna tayo ng ating whipping cream. Basically, wala naman siyang ibang elements except for the whipping cream, yung ating rose flavoring na i-flavor natin sa whipping cream, and then yung ating lychees. Ano to? Canned lychees. Tapos powdered sugar to add a little sweetness sa ating whipping cream. So, tinansya ko lang siguro this is about 1.5 or almost 2 cups
ng whipping cream. And then, i-whip lang natin until maging stiff peak. Ito, medyo nagfo-form na siya. Stop muna natin. I-flavor na natin siya. Ang napansin ko dito, para siyang yung mga non-dairy whipping cream kasi sobrang white siya. Yung mga non-dairy kasi ganun din yung kulay niya. Sobrang white. At saka, ang bilis niyang mag-develop yung consistency nung ating whipping cream. So, lalagyan na natin ng rose flavor. Siguro, tansyahan lang tayo. Like I said, first time ko siya gagamitin. Hindi ko alam kung gaano siya katapang. Adjust na lang tayo mamaya. Tapos ang gusto kong gawin is lagyan siya ng konting red food color para magiging sobrang pastel pink yung magiging color ng frosting natin. Konting-konting patak lang ng pink food color. So mag-add tayo ng powdered sugar for sweetness. Depende na sa inyo kung gaano katamis. Ito, tinatansya ko na lang. Madali naman mag-adjust. And then whip lang natin. So, tikman lang natin kung nandun na yung rose flavor ng ating whipping cream. Wala pa akong nalalasahan. Dagdagan pa natin. So, i-apply na natin, i-layer na natin yung ating cream dito sa ating cake. Ganda na kulay niya. Sobrang light lang ng pagka-pink niya. Para lang bumagay siya sa sa rose theme ng ating cake. Lagyan na natin lychee sa ibabaw ng ating whipping cream. Cover lang natin ang whipping cream. And then yung second layer ng ating cake. Whipping cream. Last layer na to. So, i-cover na natin completely yung ating cake with the whipping cream. Ito hindi dahil sa gawa ko to pero surprisingly, mas lumutang yung lychee flavor niya. Masarap siya ha, masarap. Etong lychee ang sarap. Tapos yung rose flavor niya, masarap siya. Masyadong malambot nga lang yung ating whipping cream pa. Pero syempre, yung pinakapanalo sa atin, yung ating chiffon. Kahit anong gawin nating cake flavor, aangat talaga yung texture niya, yung lasa niya. Basta, yung overall quality ng chiffon natin. So kung gusto nyo maging adventurous sa flavor ng cake, isa to sa mga mare-recommend ko. I-try nyo itong rose and lychee cake. Inspired lang to ng Ever Naked na cake
na isa sa mga signature cakes nila, yung rose, lychee, and longan cake. Para mas masarap, doblehan nyo or damihan nyo pa yung lychee filling in between layers. At first, medyo weird siya, pero the more you eat yung slice ng cake, mas magugustuhan siya, mas ma-appreciate yung weird na lasa niya, pero nag-work. Alright? So yan lang guys. Thank you for watching and hope to see you next time. Bye-bye.